love of the Lord. Let us greet and sabi natin, kamusta ka na? My brother and sister, let us share the joy, the peace of the Lord. Let us share the love and compassion of the Lord. Are you ready to share the love of the Lord? Go around and greet one another. All the glory to God. People of God, this is the time to praise. This is the time to lift your hands. Are you ready to lift your hands? Come on, shout to the Lord. How beautiful are you, Lord? It's your word. It's your love. How
sumayaw para sa Diyos. Church, let us continue to give the glory all to God. It is written, whatever you do, whether you drink or eat, give all the glory to God. Amen po ba? Yes, we are here to worship you in spirit and in truth. Pray, God, oh Lord, may you receive our offering, our worship as a pleasing aroma into your throne. Let us welcome the presence of God. Let us welcome the presence of the Holy Spirit in
patuloy mong bendisyonan yung mensahe nyo na kanya pong inihanda. At tulungan mo po siya, Panginoon, na ito po ay kanyang maipangaral, buong linaw, buong husay. At ang dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu sa patuloy na tumangin po sa kanya bilang daluyan po ng inyong kapapala. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe niyo sa umaga po ito. Dalangin po namin na ito po ay hindi lamang makapagbibigay karagdagang kaalaman po sa amin. Magiging sa lahat po yung makapagbibigay ng pagbabago, magiging daan upang kami lalo pumakalapit po sa inyo. Lord, maging sa bawat isa po sa amin na makikinig ng iyong salita. Lord, ihandaan niyo po ang aming po mga puso. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, patahimikin niyo ang aming mga isipan. Ang dalangin po namin naway, makareceive kami ng mensahe ng nagkakalit po sa inyo. So, umaga din po ito, aming sinasaway, naman po mga pagkatangkalang kaaway, na kami po ikambalain sa pangalan po ng Panginoon Jesus. At hinihiling namin banal na Espiritu, na kayo po ang siyang malayang gumalaw at malayang kumilos po sa amin. Lord, naniniwala po kami na sa umaga po ito, may inihanda po kayo magandang bagay, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, maraming salamat na po sa lahat ng mga gagawin ko. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I'm glad you are here. Okay, tayo po ay, bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, pwede po bang magpatotoo? Sino po yung may patotoo ng pag-ibig po ng Diyos sa atin? Okay. Pag wala pa rin patotoo, wala bang ginagawa ang Diyos sa buhay natin? Ay, kung wala po tayong patotoo, 2026 na po, nasa kalahati na po tayo ng taon. Okay, kung wala po tayong mga patotoo, so, alam ko naman po na may patotoo tayo, pero nahihiya po tayo. Minsan ayaw natin dakilain ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Okay, babalikan ko lang po yung ating topic nung nakaraang linggo. So, ang tempo natin sa buwan na ito ay about Lord over our family or Lord over my family. So, kapag ginagamit po natin yung salitang Lord, ito po ay isang may kapangyarihan o ito ay may authority. May authority po ito sa atin. No? At ito pong Lord, pwede po itong magamit sa personal na sa tao o kaya sa pagka-Panginoon. Kapag hindi po tayo nag-ingat, mga minamahal kong mga kapatid, magiging iba po yung Panginoon natin, lalong-lalo na sa loob ng ating pamilya. So makikita po natin nung pong aral natin nung isang linggo, na ang unang tahanan ay in-establish po ng ating Panginoon doon sa Garden of Eden. At dahil po sa kasalanan, ang unang tahanan ay nahulog sa pagkakasala. Kaya nga kung hindi po tayo mag-iingat, kung hindi tayo mag-iingat bilang isang tao o bilang isang pamilya, pwede po ang ating pamilya ay mahulog sa kasalanan. At yun po ang maraming nangyayari sa kapanahunan natin. Maging ang mga sinatawag na tao ng Diyos o pamilya ng Diyos, wala na po talaga yung Panginoon Jesucristo sa tahanan. Sapagkat ang tahanan na ito ay napasok na ng kasalanan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sino ba talaga ang Panginoon ng iyong tahanan? Kasi po kung sino ang Panginoon mo, mga magulang, yun din po ang Panginoon sa iyong tahanan. Kung ang mga bagay sa mundong ito ang pinapangunahan natin, ang yaman ng mundong ito, ang mga material things ng mundong ito, ang nakatitiyak po ako na ang Panginoon sa inyong tahanan ay yung mga material things. Kaya marami na pong naliligaw na mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Kapag hindi po tayo nag-ingat, magiging iba talaga po ang Panginoon sa ating tahanan. Lalo na po ngayon, napakatalamak po ng social media.
Pwede po ang social media ang maging Panginoon ng ating tahanan. Tingnan niyo po ang itsura ng mga tahanan ngayon. Lahat po ng anak ay meron ng cellphone. Wala na po talaga yung pag-uusap about ano ba ang ikagaganda ng tahanan. Sapagkat lahat po ay naka-cellphone na lang. Kaya nga yung mga batang maliliit, tinuturuan na rin ng magulang mag-cellphone. So, gayon na po ang hitsura ng tahanan. Kaya kapag hindi tayo nag-ingat, mga minamahal kong mga kapatid, yan po ang magiging Panginoon sa tahanan natin. At noong nakaraang linggo, ang title po ng ating pinag-aralan about doon po sa ating team, no? Lord over our family, ang title po natin, Building a Strong Foundation of our family, of your family. Paano po tayo magpapatatag ng ating tahanan na yung nakapundasyon sa ating tahanan? Ang unang-una pong inibinahagi po natin ay recognize the Lordship of our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, kung gusto mo, kapatid, na makapagtayo ka ng matatag at matibay na pundasyon ng ating tahanan, kailangan kong i-recognize si Kristo sapagkat siya ang pinakamatatag na pundasyon. Wala nang ibang matibay na pundasyon sa mundo ito kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang pangalawa, no? Ang pangalawa pong ipinahagi po natin ay yung kailangan na build the foundation of Jesus Christ-centered family. Kailangan ang itinatayo po nating pamilya upang maging matatag ang pundasyon, si Kristo po ang pinakasentro ng ating tahanan. Kapag hindi po si Kristo ang pinakasentro ng ating tahanan, kapatid, paalaala po sa inyo, iba ang nagiging sentro ng ating tahanan. At yung pagiging sentro po ni Jesus ng ating tahanan, kailangan po tayong mga membro ng isang pamilya o isang tahanan, sama-sama po tayong sumasamba sa Diyos. Kasi po, kung may mga anak tayo, may mga kapatid tayo, meron po tayong magulang na hindi po natin kasama sa pagsamba, hindi po magiging matatag ang ating tahanan. Ang ibig po sabihin, may depresya ang loob ng tahanan. Kasi po, ang tunay na tao po ng Diyos, sama-samang nagpupuri ang buong pamilya sa pagsamba sa Diyos. At kung gusto mo maging matibay ang pundasyon ng iyong pamilya, kailangan nakasentro ang pamilya kung sino ba itong si Jesus Cristo. No? Kumusta po ang pagsamba ninyo? Kumusta po yung tinatawag na altar ng inyong tahanan? Hello? Meron pa ba kayong altar sa ating tahanan? O kain na lang tayo? Tapos tulog na lang tayo. Tapos gising ka, kinaumagahan. Sino ba ang naka-altar? Sino ba yung nakatrono sa loob ng ating tahanan? Kung gusto mo magkaroon ka ng matibay na pundasyon ng ating pamilya, kailangan meron po tayong altar. Si Jesus ang nasa altar. Maging modelo po tayo ng pagpapatawad. Kasi ang pamilya po, lagi pong mayroong conflict. Mayroong problema. Ngunit kung marunong po tayong magpatawad, nakapagbibil po tayo ng matibay na pundasyon. Maraming mga pamilya ang nagkakahiwa-hiwalay. Mga minamahal kong mga kapatid, patotoo po ang buhay ko. Lumaki po ako. 2 taon pa lamang ako, wala pang malay. Nung magising ako, wala na po, wasak na po yung pamilya. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari. Pero nakatitiyak po ako, yung tahanan na binuo ng aking ama, hindi po si Jesus ang nakapundasyon.
Kaya sinira ng kasalanan, sinira ng pagmamataas, sinira ng mga material things sa buhay nito. Kaya pag hindi po tayo naging maingat, tandaan po natin, one day haharap tayo sa Diyos. At yung may mga pamilya, ipagsusulit po natin kung ano ang ginawa natin sa ating pamilya. Kapag ito ay nasira, you are accountable to the Lord. Sapagkat hindi lahat ng tao binigyan o binayayaan ng isang pamilya. Okay, lahat po tayo membro ng pamilya. Pero nakatitiyak ako na hindi po lahat ng tao binigyan ng isang makakasama sa buhay. Kaya nga, biyaya po ng Diyos na tayo ay mayroong sariling pamilya. May mga anak, may sariling tahanan. Kaya dapat ang nagruhul dyan ay ang ating Panginoong Jesus. Maging modelo po tayo ng pagpapatawad. Ingatan din po natin ang tahanan natin sa tinatawag na backslide o pagtalikod sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Sapagkat sa mga huling araw, mga kapatid, maraming talagang tatalikod sapagkat dinadaig ng pagmamahal sa salapi. Merong anyo ng kabanalan pero wala ang kapangyarihan nito. Nawa hindi ikaw ito, kapatid. Kasi kung ganyan, every Sunday narito ka. Every Sunday narito ka. Pero kung walang anyo ng kabanalan po sa atin at wala yung kapangyarihan ng kabanalan, nagsasayang, sasabihin ko po sa inyo, nagsasayang lang tayo ng panahon. Kaya maging totoo po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Ingatan po natin, pwede ka pong nasa loob ng church, pero backslide ang puso mo. Wala na talaga yung init. Wala na yung first love mo sa ating Panginoon. Maging ang tahanan natin, wala na talaga yung dedication ng ating tahanan. Yung commitment natin sa Diyos, wala na. Kaya iingat po tayo kung gusto po natin magkaroon ng matatag na pundasyon ng ating tahanan. Kailangan po iniingatan po natin ang puso natin. Lalo na po kayong mga magulang, yung ina at ama ng tahanan. Sapagkat kung backslide ang iyong puso, backslide din ang iyong tahanan. Kaya huwag kayong magtaka. Alam nyo mga kapatid, hayaan nyo pong sabihin ko sa inyo, yung inyong mga pag-uugali, yung inyong mga inaasa, yung inyong mga ginagawa, yung mga inyong nilalakad, nakatitiyak ako, yan ang anyo ng loob ng inyong tahanan. Hello? Ay kung ang ugali mo magaspang, sa labas, nakatitiyak ako sa loob, magaspang din ang pag-uugali. Yung ba ang Kristiyano? Kaya kapatid, suriin po natin. Kung gusto mo talagang makapag-build ng matatag na pundasyon ng iyong tahanan, makita rin po ito sa ating mga inaasa sa pag-uugali. Kasi kung hindi, nakakalungkot po ang mga ganung anyo ng ating pagkatao. Sapagkat yung anyo, yung kayong mga magulang, kayong mga tatay at ina, yung inyong mga pag-uugali, yun din po ang pag-uugali ng inyong mga anak. Hello? Masakit man, pero aminin po natin, yun po ang katotohanan. Kasi sino po ang mamanakan ng inyong mga anak? Hindi ba kayo rin? Kaya ingatan po natin yung ating so ngayon pong umagang ito, ipagpapatuloy po natin yung ating team doon po sa Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi po doon, kung ako ang tatanungin mo, ang sabi po ni Joshua sa mga Israelite people, kung ako ang tatanungin mo,
But as for me and my household, we will serve the Lord. So, pamamagatan po natin ang araw na ito ng ating pagbubulay-bulay about the Lord's power over your family. Pakibalik na, kapatid. The Lord's power over our family. Yung kapangyarihan po ng ating Panginoon sa loob ng ating pamilya. Kung naunawaan po natin, building a strong foundation of our family, kung naunawaan po natin ito, mauunawaan po natin itong sinasabing the Lord's power over your family. Sapagkat ang Diyos po ay may kapangyarihan sa ating pamilya. Imaginin po ninyo yung mga tahanan. Yung isang tahanan na andun po yung pag-ibig. Na malayang umiibig sila, nagpoplo yung pag-ibig at yung pagpapatawad. No? Madali po silang magpatawad. At yung pamilya na hindi nawawalan ng pag-asa, anuman ang dumadating sa kanilang mga problema. At yung pong mga pamilya na kapag dumadating po sa storm, na pagtatagayan po nila. Pero incomparable po doon po sa isang pamilya na hindi po nakakatayo pagdating ng mga pagsubok. Kaya nga maraming pamilya ang nakikiwalay. Maraming pamilya ang nabobroken. Sapagkat dumarating po sa isang pamilya yung pagkakasakit. Dumarating po yung pagkawala. Dumarating po yung tinatawag na financial bankrupt. Sino po ang magiging matatag pagdating sa ganitong sitwasyon? Alam nyo, magkukwento po ako, nawa po ay makarelate po tayo. Meron po akong nakilala, 2 lasenggo. Parang mga pulubi po sila dyan sa bulyo po. Nung time po na ako ay nagtatrabaho. Madaling araw nandun na po ako. So yung sundo sa akin ay alas 7 pa, alas 6 nandun na ako. So, meron pong 2 lasenggo o tinatawag na palaboy ng lansangan. Siguro itong mga taong ito, kung saan na lang abutin ng gabi, doon na lang matutulog. So lumapit po siya sa akin. Sabi niya, "Hello, do you know where is the gasoline station? I want to buy gasoline." Nagtaka ako, bakit wala naman itong kotse, bakit gasolina ang hinahanap? Sabi ko, hindi kita maintindihan. Ano ba gasolina ang hinahanap mo? Sabi niya, alak. Kasi ito na yung nagpapatakbo ng buhay ko. Ito na yung nagpapatakbo ng buhay namin. So nagkaroon po ako ng personal na interview ko po yung dalawa. Alam niyo, sabi nung isa, they are very fluent sa English. Sabi po nung isa, alam mo, mataas ang posisyon ko sa isang kumpanya. Talagang very dedicated ako sa aking pamilya. O magkaroon ng magandang buhay ang aking pamilya. Sabi ko, anong nangyari sa iyo? Dumating ako ng gabi, nakita ko yung asawa ko. May kasamang iba sa aking tahanan. At ito yung ikinasama ko ng loob ko, lumayas ako sa aming tahanan. Nagpalaboy-laboy ako dito sa buong Europe. Kung saan ako makarating, doon ako nangihingi ng pagkain. Alam nyo, minsan, kapag hindi po natin naingatan ang loob ng ating pagkatao, ang loob ng ating nahanap, magkakaroon po ng pagkawasan. Imagine po itong taong ito na sa kanyang sa kanyang pakiwari na yung pagsusubika, yung pagkita ng pera, yung pagbibigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang lakad, akala niya ito ang pinakamatibay na pundasyon upang ang pamilya ay hindi masira. Pero kapatid,
hindi po yaman, hindi po edukasyon, hindi perfect planning na kaya natin ang pwedeng magpatibay ng ating pamilya. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung pagkakakilala natin, yun po ang matibay at matatag na makapagbubuo ng pamilya. Alam nyo, meron pa rin isang, sila po ay dalawa. Yung isa, very fluent mo rin sa English. Yung isa from Netherlands. Yung isa from Germany. Sabi ko, ano naman ang nangyari sa inyo? Almost the same ang istorya namin. Kaya kami magkasama. The same feather that act together, stay together, parehas lang kayo. Bakit hindi ka ba nakapagpatawad? Ay, kung hindi ba nyo napatawad ang inyong ang pamilya nyo, hindi po sila nakasama. Sabi niya, siguro ito ang buhay. Kaya nga, pag hindi po tayo nag-ingat, mga kapatid, pwedeng sirain ang ating pamilya sa pag-aano natin na kala natin yung yaman, kala natin yung edukasyon, kaya natin yung pagpaplano. Hindi po ito ang isang matatag na pundasyon, kundi malaman mo yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pamilya. No? Ang ibig po sabihin ng Lord's power over our family, ang ibig po sabihin nito, si Jesus ang pinaka-importante at pinaka-makapangyarihan na dapat nagpo-control sa bawat aspeto ng buhay po natin, sa bawat pamilya natin. Si Jesus po ang Panginoon ng lahat. Si Jesus ang Panginoon ng iyong mga pangangailangan. Si Jesus ang Panginoon ng kabuuan ng iyong pagkatao. Si Jesus ang Panginoon ng iyong pamilya. Ang kapangyarihan ito ay hindi lang isang suggestion, ngunit ito ay isang dapat na maunawaan po natin. Kaya napakahalaga po nito yung maunawaan natin yung kapangyarihan ni Jesus sa ating mga pamilya. Kasi kapag hindi po natin maunawaan yung kapangyarihan ni Jesus o yung pagiging Panginoon ni Jesus sa ating pamilya, pwedeng ibang Panginoon ang maging Panginoon ng ating tahanan. Dapat makilala po natin yung kapangyarihan ni Jesus sa bawat pamilya natin. No, kaya nga yung declaration po ni Joshua, "But as for me and my household, we will serve," maglilingkod kami. Kasi bakit po nasabi ni Joshua? Sapagkat nung kapanahon na ni Joshua, marami pong mga Israelite din ang sumasamba sa mga bagay sa mundong ito. Marami rin po mga ibang nasyon ng kapanahonan ni Joshua ang sumasamba sa hindi totoong Diyos. Pero itong si Joshua, nakita niya ang tunay na Diyos. Nakilala niya ang tunay na Diyos. Kaya ang sabi niya, kung ako ang tatanungin ninyo, ang buong sambahayan ko ay maglilingkod sa Diyos. Ito po ay isang deklarasyon ng commitment to serve God as a family. Ito po ay pinalalakas nito ang ating espiritual na pundasyon o yung espiritual na pundasyon ng ating tahanan. This is not only declaration, but it is a covenant. Kapag po sinabi natin si Jesus po si Jesus ang Diyos ng ating tahanan, ito po ay isang deklarasyon. Ito ay isang pakikipag-covenant po natin sa ating Panginoon. Wala nang ibang magiging Panginoon sa ating tahanan. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, kung ang iyong pamilya ang siyang magiging hadlang ng paglilingkod po natin, you are not worthy of me. Kung yung iyong pagmamahal ay higit ang pagmamahal mo sa iyong mga anak, sa iyong asawa, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kaya nga dapat nakikilala natin, no? Nalalaman natin yung tunay na paglilingkod natin.
na ito ay nakasalig sa kapangyarihan ni Kristo sa bawat pamilya natin. Kasi kung hindi, magkakaroon po tayo ng problema. Kayong mga kapatid, yung lalo na yung mga bago pa lamang nagpapamilya, ingatan po natin ang pagpapamilya po natin. Kasi pwede po itong sirain ng kasalanan. Sa tagal ko na pong nabuhay sa mundong ito, 67 years old ako. Marami po akong nakitang pamilya na nawasak ng dahil sa kasalanan. Nawa po, huwag mangyari po ito. Kasi even though ang aming pamilya ay wasak, pero salamat po sa Diyos. Nakilala ko si Jesus. Yung matibay na sandigan ng aking pamilya. Hindi ko po alam kung paano magiging isang ama. Hindi ko alam kung paano i-rise up ang aking pamilya. Pero glory to God. Nakilala ko po na meron pala akong ama na nasa langit. Laging ako natutulog ako sa hindi natutulog. Sabi ko, glory to God. Father, thank you. Kasi naulit at nawalan man ako ng ama nang dahil sa problema, nakilala naman kita bilang isang ama ko na susubaybay sa akin. Sabi ko nga, glory to God. At naging covenant po namin mag-asawa. Lumabon again po kami. Hawak kamay po kami ang sabi namin, ang buong sambahayan namin, Panginoon, ay magbibig ko sa iyo. Bakit? Maging ang aking asawa, problema rin ang pamilya. Kaya nung mabuwan again po kami, hawak kamay, gumawa kami sa ating Panginoon ng pinaka-declaration po namin. Me and my household, we will serve the Lord. Alam niyo po yan si Albert. Said Albert, gagawin kitang testimony. Alam niyo po yan si Albert. Nung unang makilala namin, labag din niya sa labag din po yan. May mga bisyo rin po. Pero lagi kong pinapaalala sa ating Panginoon, Lord, yung pangako mo at yung gaw ko sa iyo na ang buong sambahayan ko ay maglilingkod sa iyo. Glory to God po. He was converted. Ang buong pamilya na rin niya ay naglilingkod sa iyo. Palakpakan natin paano po kayo? Alam niyo, kung may mga anak po tayo na hindi natin nakakasama, accountable po tayo. Ano yung ginawa mo sa inyo? Yung aking isang, yung panganay ko, panganay po namin, naging napaka-talented pagtugtog po sa mga instrumento. Pero siyempre po, minsan, kapag may isip na ang ating pamilya, ang ating mga anak, sila man ay nakagagawa ng desisyon. Pero, sabi ko nga, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Kasi yung covenant ko po sa ating Panginoon, Lord, one day, manunumbalik ang aking panganay upang maglingkod sa iyo. Palakpakan po natin. At yun po ang iyak ng puso namin. Pero nakikita ko po naman yung aking anak na yun, na talagang nandun pa rin yung tanim sa kanyang puso, yung salita. Kaya ako'y nananampalataya, one day, muli niyang hahanapin at maglilingkod siya sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya po yung kaya dapat maunawaan po natin yung Panginoon na si Jesus, yung kapangyarihan nito over our family. So,
Unang-una po, mga minamahal kong mga kapatid, kailangan si Jesucristo ang builder ng ating family. Siya po yung nagtatayo ng ating pamilya. Sapagkat ang sabi po ng Psalm 127 verse 1, ito po ay nagre-remind sa atin, unless the Lord build the house, the builder labor in vain. Kapag hindi po ang Panginoon ang nagtayo ng ating tahanan, anumang sikap natin, anumang pagtitiis natin, anumang ginagawa natin, anumang pagpaplano natin, sarili nating kaisipan, mga kapatid, kapag hindi si Kristo, tandaan po natin, mawawalan lang po yan ng saysay. At the end of the story ng buhay natin, mawawalan lahat po yan ng saysay. Sapagkat yan po ang isinulat ni David. Ito pong si David, ito po ay isang shepherd na naging hari, na ang kanya ang yaman ng mundong ito. Ang kasaganaan, ang kapangyarihan, na sabi niya, hanggang hindi ang Panginoon ang nagtatayo ng ating pamilya. Yung pagsisikap natin, yung pagtitiyaga natin, yung ating dedikasyon, yung ating mga plano, ang sabi ni David, walang saysay. Walang halaga. Kaya kapatid, tayo na mag-reflect po tayo. Ano bang kapangyarihan? Kapag nakita po natin, Christ is the builder of our family, nakatitiyak po ako na ang inyong pamilya ay matatag. Anumang mga pagsubok ang dumaan. Alam nyo, yung parable of the builder, sino po yung nakabasa? The two builder. Yung foolish builder at yung wise builder. Yung pong foolish and wise builder, pareho po dumaan sila sa mga storm. Pareho silang dinaanan ng mga problema. Pero po yung taong nagtayo sa buhanginan, nawasak yung tahan. Pero yung taong nakatayo sa rock, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesucristo ang nagtatayo rin ito, dumaan yung mga pagsubok. Yung pong tahanan na yun ay hindi nawasak. Kasi bakit? Nakapundasyon po ito sa matatag na pundasyon na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi kung ano yung pundasyon, siya rin po ang nagbibigay ng wisdom sa atin upang maitayo natin ang matatag ng ating tahanan. Huwag niyong sabihin na kaya ng inyong kalakasan. Kapatid, si Eva at si Adan, ang unang tahanan, ang unang pamilya, nakasama ng Diyos. Nakasama niya, naranasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Nang dahil sa kasalanan, nawasak yung unang tahanan. How much more tayo? Kaya nga pinapaalalahanan tayo, unless the Lord build the house, the builder labor in vain. So with the house na ang Diyos ang nagtayo, ito po ay unshakable. Christ is the cornerstone of every our decision, ng lahat ng ating mga relasyon, lahat ng ating mga challenges, dapat naka-anchor po ito sa katotohanan. At walang ibang katotohanan po sa mundo ito, kundi itong salita po ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot ang mundo ito eh. Makinig ka ng balita, manood ka ng mga, nanonood din po ako ng mga vlog, nagbablog din ako. Pero mga encouragement ako. Alam niyo, nakakalito na. Hindi mo na alam kung sino ang totoo. Kung sino ang tama. Kaya kapatid, kailangan naka-anchor tayo sa katotohanan. Ang katotohanan po ay narito sa salita ng Diyos. Wala po sa akin, ha? Taga-deliver lang po ako ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, tingnan po natin kung saan nakatayo ang ating tahanan.
Kasi kung ano ang itinatayo mo, yun ang nagiging anyok ng tahanan. Dapat makilala natin na si Kristo ang tunay na builder ng ating family. At kapag dumating po sa mga pagsubok, ang mga tahanan na ito, hindi po ito matitinag. Mananatili po itong matibay, mananatili itong matatag. Within the house is unshakable. When Christ is the cornerstone, every decision, every relationship, and challenges is anchored in the truth. So, ang pangalawa po, the Lord is the protector of our family. No? Si Jesus po ang pinaka-protector. Kaya kapag nalaman po natin ang kapangyarihan po ng Panginoon sa ating mga pamilya, si Jesus po ang siyang nag-iingat. Si Jesus po ang nagdidepend ng ating mga pamilya. Jesus Christ is our shield. He is our refuge. He is our guiding and defending through the challenges. May mga challenges na dumarating po sa buhay natin. Pero kapag si Jesus po ang ating protector, hindi po matitinag ang pamilya natin. Amen. Alam niyo, 43 years na po kami. Glory to God po, nakilala po namin ang aming Panginoon. Kung hindi po namin nakilala, isa na po rin kami sa wasak ng pamilya. Alam niyo, may mga pag-uugali talaga tayo hindi maganda eh. Lahat po tayo may mga pag-uugali. We came from different family. We came from different region. Mahirap talaga magkasundo. No, yung isa Bisaya, yung isa Ilocano. Pag hindi mo talaga mahirap talaga. Mahirap. Pero glory to God. Ang Diyos po, kapag ang Diyos ang nakatayo sa ating tahanan, siya po ang magpuprotect ng ating tahanan. Siya ang magpuprotect. And John chapter 10 verse 11, ang sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. The ultimate protection through his sacrifice and care for his followers, including our family. Matthew, he replied, your little faith, why are you so afraid? Then he got and rebuked the wind and the wave, and it was completely calm. Alam niyo, kapatid, parang ang isang pamilya po ay para tayong nasa isang bangka. Sapagkat ang pamilya ay sumisimbolo rin ng isang bangka. Kapag si Jesus ang nasa loob ng bangkang yun, ng pamilya ngayon, anuman ang dumating sa ating mga pagsubok, si Jesus po ang magiging tagapagtanggol natin. Kaya kapag ikaw po ay pinagwiwitaan, kapag ikaw ay sinisiraan, sabihin mo nga sa iyong katabi, manahimik ka. Manahimik ka lang. Si Jesus po ang magtatanggol sa atin. Kaso nagiging pag-uugali natin kapag nakarinig tayo na tayo ay parang idinadaw, nagre-retaliate tayo. Bakit? Maging sa pamilya natin, ako, lalo na pagdating sa pamilya, halos ipaglalaban natin yan ng sabi nga, tabak sa tabak. No? Ngipin sa ngipin. Pero kapag naunawaan po natin na si Jesus ang magpuprotect ng ating pamilya, naandun po yung kapayapaan natin. Hindi naaalis yung kapayapaan natin. Hindi naaalis yung ating pagpapala. Kasi bakit? Ano mang laban na ito? The battle is not yours. The battle is yours. Ano man digmaan natin sa atin, sa pamilya, sa individual natin, ang digmaan po ay hindi atin. Ang digmaan ay sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng pamilya na nag-persecute? Tapos, naghihigante? Marami po, di ba? Ano nangyayari? Pareho silang nawawasak. Nawawala yung poverty natin.
So, yung pangatlong bagay po, no? The Lord is our provider. Kapag nakita mo po ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa loob ng ating tahanan, tandaan mo kapatid, anumang meron tayo, hindi po ito sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating kakayanan. Ang ating Panginoon po ang nagpo-provide ng bagay na ito. No? He is our Jehovah Jireh. Ang ibig po sabihin, ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Yung ating daily bread, yung ating makakain, no? Yung kakainin natin, paki-forward. Yung ating kakanin sa araw-araw, the Lord is our provider. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be given to you as well. So, ibibigay po ng Diyos. Ang Diyos po ang magpuprovide ng ating mga pangangailangan. Alam ko po, lahat po tayo ay may pangangailangan. Ikaw at ako ay may pangangailangan. Pero kapatid, kapag hinanap mo ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos, lahat yung pong pagkukulang natin, ito po ay idaragdag ng Diyos sa atin. Bakit? Siya po yung ating great provider. Ang taong sumusunod sa Diyos ay hindi po pinagkukulang ng Diyos. Alam nyo, meron po isang pamilya na ang sabi niya, hindi kami pinagkulang, hindi kami nakapos sa aming araw-araw na buhay. Hindi kami mayaman, pero ang nakatitiyak ako, hindi kami pinagkukulang ng aking Panginoon. Sino po ang nagkulang dito? Alam niyo, kung babalikan po natin ang buhay natin, maging mali man ang buhay natin, hindi po nagpabaya ang Diyos sa atin. Hindi po nagpabaya. Sabihin mo sa katabi ko, ikaw lang ang nagpapabaya sa Diyos. Hindi pa pagka sinumpong. Pangalan mo ng church. Dito muna sa bahay. Bakit? Na-open ako kay ano eh. No, hindi po yun. Hindi po yun ang pinakaano. Kailangan malaman natin ang lahat ng bagay na meron tayo. Ito po ay pinagdalo ng ating. He is our great provider. Na ang ibig po sabihin, no? Jehovah Jireh, the Lord who provide everything for us. At ang pangilan na ba ito? Pang-apat, no? Pang-apat, Jesus Christ is our peace. Sa loob po ng tahanan, meron po talagang conflict. Merong hindi pagkakasundo. Merong mga divisyon nang dahil may sari-sarili tayong pag-uugali. Pero kapag nakita po natin yung kapangyarihan po ni Jesucristo sa ating tahanan, si Jesus po ang ating kapayapaan. Yung mga division sa ating tahanan, nagkakaroon po ito ng reconciliation. Maging sa loob po ng church, kapag nakita natin ang kapangyarihan po ni Kristo, naunawaan po natin ang power ni Lord sa isang tahanan, sa isang ministeryo, anumang differences natin, hindi po talaga tayo magkakapare-parehas. Ang mga pag-uugali natin, maging sa loob ng ating pamilya, bisan hinahanap po natin yung gusto natin. At yun namang ating partner o yung ating mga anak, hinahanap din nila yung sarili nila sa kanilang mga magulang. Meron po talagang conflict sa loob ng pamilya. At hindi po ito nawawala. Pero kapag nakita natin at naunawaan natin na si Jesucristo ang ating kapayapaan, ang sabi niya dyan sa Ephesians chapter 2 verse 14, for He Himself is our peace. Si Jesus po ang ating kapayapaan, who has made the two groups, one has destroyed the barrier and dividing wall of hostility.
Yung pong hostility, ang ibig po sabihin nito ay yung mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Yung mga bagay na bitterness sa buhay natin. Yung mga bagay na nagiging sanhi upang magkaroon ng problema sa loob ng ating tahanan. Pero kapag naunawaan mo na si Jesus ang pinakamatibay na pundasyon ng ating tahanan, si Jesus ang dapat na nangunguna sa ating tahanan, anuman mga barrier na ito, nakatitiyak ako na bibigyan po tayo ng kapayapaan. Alam nyo, madali lang naman magpatawad eh. Madali lang magpatawad. Dapat ito po yung pinapractice natin sa loob ng ating tahanan. Upang yung mga hindi pagkakaunawaan nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi pag hindi po tayo nag-ingat, kasi ang pamilya, ang first institution na in-establish po ng Diyos doon sa Garden of Eden. At ito po ang winawasak ng demonyo upang hindi papulitan. Kasi bakit? No? Makikita mo yung kapangyarihan ni Kristo na si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga yung pamilyang walang kapayapaan, hindi po si Kristo ang nangunguna sa pamilya niya. Ang nangunguna dyan ay walang iba, kundi yung ibang Diyos. Maaari yung Diyos sa mundong ito. You know? God's power can heal generational wounds, bring reconciliation where there has been division. Kung may mga division, yung kapangyarihan po, yung kapayapaan ni Kristo, ang siyang makapagbubuo, ang siyang makapapanumbali. Make Christ as the center of our family decision. Maaaring sa ating mga panahon, yung pag-handle ng ating mga salapi at pag-resolve ng ating mga conflict. Si Jesus po ang ating Jehovah Shalom. I am the Lord, your peace. Anumang mga pinagdadaanan ng pamilya natin, walang ibang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan kung hindi ito Jesus. Tatakbo ka sa sa kaibigan mo. Minsan guguluhin ka rin. Sasabihin sa'yo, sige, huwag mo na lang pansinin yan. Pero kapag si Jesus po, sabi, tawarin mo na siya. Para hindi mo wala yung kapayapaan natin. At ang pang-lima, I don't know, no? Si Jesus po ang ating katuwiran. Alam nyo, sa buhay na ito, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, as individual, as a church, tandaan po natin, may sarili-sarili tayong pangangatwiran. At ang sabi po ng Biblia, ang ating pangangatwiran ay isang maruming basahan. Kaya kailangan po natin ang pangangatwiran na nanggagaling po sa ating Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ. Sa pananampalataya lamang natin makukuha itong katuwiran na ito. At ikaw, kapatid, ay magiging katuwiran ng Diyos. Sa loob ng pamilya, kapag may conflict, kapag alam mo na ikaw ang katuwiran ng Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng reconciliation. Alam niyo, nakakalungkot po yung mga Kristiyano, hindi nila naunawaan ang kahalagahan ni Kristo sa loob ng pamilya. At itong mga pamilyang ito, kapatid, nakakalungkot po. May nababalitaan ako na nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Nawawala yung kapayapaan. Kasi iba ang pinaglilingkuran.
Hindi po yung Kristo na kilala natin sa lugar na ito ang pinaglilimutan. Ang best pong iyan ay na hindi po natin ma-achieve sa sarili natin mga katuwiran o pangatwiran. Ito po ay regalo ng Diyos. Hina-highlight po nito maging sa mga Hudyo at mga Gentiles. We are Gentile people. We are equally need this kind of righteousness. Yung pagiging makatwiran na ito. At hindi po natin ito makukuha sa sarili nating effort. Makukuha po natin ito sa salita po. At dapat pong maunawaan din po natin na si Jesus po ang shepherd ng ating family. Jesus as a shepherd of our family. Ang sabi ni King David doon po sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not fear." Kapag nakita mo yung kapangyarihan ni Kristo sa ating tahanan, kapatid, hindi na po tayo mangangailangan. Bakit? Lahat po ng pangangailangan natin ay isusupply. Yung pangangailangan, hindi po yung gusto ha. Baka minsan na misinterpret po natin ito. No? Ang sabi diyan, "The Lord is my shepherd, I shall not fear no one." Hindi na ako mangangailangan sapagkat isusupply po ng Diyos. Dadalhin ka ng Diyos kung saan ka magiging masagana. Ang best na ito po ay nag-emphasize ng provision of God offered to His people, portraying that Jesus is our shepherd. Ang sabi niya sa John, "I am the good shepherd lay down His life for His sheep." Kaya kailangan maunawaan po natin na si Jesus po ang shepherd ng ating pamilya. Hindi po tayo. Binibigyan lang po tayo ng lakas. Binibigyan lang po tayo ng tibay. Yung courage. Ang Diyos po ang nagbibigay ng mga bagay na yan. Kaya nga po yung example po natin, yung dalawa pong beggar na yan, wala yung tapang kasi hindi po nila kilala si Kristo. Kaya nawasak po. May magandang mga tahanan, nakikita natin malalaki ang bahay. Pero kapag tinignan mo ang loob, wasak ang tahanan. Bakit? Hindi po nila nakita ang kapangyarihan ng Kristo sa loob ng tahanan. Siya po ang nagpo-provide ng ating lahat ng pangangailangan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang lahat ng meron ka, ito ay provision ng Diyos sa iyo. Hindi mo ito pag-aari. Ito ay katiwala. At katiwala lang po. Sapagkat siya po ang good shepherd. No? Siya ang good shepherd na He Himself, good shepherd, yung sacrificial love ng ating Panginoon, yung commitment po ng ating Panginoon, yung pagpo-protect, yung pagpo-provide sa ating pamilya, lahat pong iyan ay nangdahil po si Kristo po ang shepherd ng ating pamilya. I am the good shepherd, I know my own. Alam niya, kilala niya kung sino yung sa kanya. Yung intimate relation po natin, napaka-importante po. Kumusta po ang relasyon ninyo sa shepherd mo? Hindi po ako shepherd. Baka ma-misunderstand po. Pastor lang po ako. I am only in my office. Pero ang pinaka-shepherd po natin, walang iba. Hindi si Jesus. At dito po tayo sa pangwakas. Kasi alam ko po na naiinitan na rin kayo. Jesus is our legacy. Alam nyo, normal lang po sa isang pamilya na nag-iimpok po tayo, nagpupundar po tayo para may maiwan po tayo doon sa ating mga anak. Kasi bakit po, one day, whether you like it or not, aalis po tayo sa mundo. Hindi po natin alam ang panahon.
Kaya nga nagsisikap tayo, nagtsatsaga tayo na sana pag alis ko may maiiwan akong pamana. Alam niyo kapatid, ang pinakamagandang pamana na maiiwan natin sa ating mga anak ay walang iba. The power of Jesus Christ over our family is not just today. It is generation to generation. A family rooted in Christ Jesus leave behind more than our possessions. Ang may iwan po natin ay ang ating pananampalataya. Ang matibay na may iwan po natin sa ating mga anak ay ang ating pananampalataya. At ang mga bagay na testimony ng buhay natin. At nakita natin ang kabutihan ko. Naranasan natin ang kabutihan. Jesus Christ is our legacy. Ang sabi po ng Deuteronomy, yan, this command that I give you today are to get up, to be on your heart, impress them on your children, talk about them when you are sit at home and when you walk along the road, when you lie down, you know, parang kulang yung aking and when you get up. So ituro raw natin, napaka-importante po. Kumusta po mga kapatid? Natuturuan ba natin ang ating mga anak ng salita po ng Diyos? Alam niyo, bata pa lamang, subukan na po natin turuan. Kasi pag nagsilaki yan, hindi po yan iiwalay. Alam niyo, ang kulang po natin sa loob ng tahanan natin, yung mga anak natin, kulang po sa training. Kulang po sa salita ng Diyos. Alam niyo, yung aking mga anak na yan, yan po ay isinilang sa Philippines. Pero nung kami po ay magkaroon ng papel, sabi ko po sa asawa ko, kahit na wala tayong maipon, wala tayong maipunda, ang unang punda rin natin ang ating anak. Kaya po dinala po natin, kasi gusto namin makasama sila sa paglilingkod. Ang mahirap yun, naglilingkod kami yung aming mga anak dito. Kaya for the glory of God, at yan din po ang maiiwan namin legacy sa kanila. Yung nakilala nila si Kristo bilang Panginoon at Hari ng kanilang mga. Kaya nga po doon sa 2 Timothy verse 1 to 5, ang sabi po roon ni Apostle Paul kay Timothy, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo. Ito po ay kay Timothy. Na namamalagi namalagi muna kay Loida at sa iyong lelang. Yung lelang, parang malalim na sa iyong lelang na si Eunice, na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo ang ganun din. Kaya kapatid, wala po tayong ibang maiiwan na matibay na pamana kundi makilala nila itong Kristo ito. Kung paano yung ating mga anak isang araw magpapamilya rin. Susuong sila sa mundo ng pag-aasawa. Kumusta ang legacy iniiwan sa kanila? Hindi po ang kayamanan. Kasi po, baka pag nagpamana mo yan, lustayin din ulit. Kaya po ang pinakamabuting pamana ay walang iba ang legacy nito na si Kristo. Ang pakilala sila ng Kristo. So, sa akin pong sarili, hindi po ako titigil na pagdideklara. Kung ako po ang tatanungin, ang buong sambahayan ko, maglilingkod kami sa ating Panginoon. Maging sa kaapu-apuhan ko, sasabihin ko sa Diyos, huwag mong hihiwalayan ang ating Panginoon.
mawala man ako sa mundong ito, Panginoon, huwag mong iwawala sa paglilingkod ang aking pamilya sa iyo. Kasi po, ito yung isang pinakamatibay na legacy na maiiwan mo. So sa conclusion po natin, a home without Christ may function. Nakapagpa-function po ito. But it will never truly flourish. It may have wealth. Meron po itong kayamanan. Pwede itong merong kayamanan. But it will lack peace. Magkukulang po ito ng kapayapaan. A home with Christ, however, becomes sanctuary. A small piece of Eden restore. Ang unang pamilya po, ang unang tahanan po ay sa Eden. Sa Garden of Eden. Kapag ang pamilya po natin, no, naglingkod hindi sa kayamanan ng mundo ito, nagiging maliit na Garden of Eden na andun po ang presensya ng Diyos. And the closing challenges po, a home without Christ. Ay ano, a family are not perfect. We all face trials, misunderstanding, and seasons of weakness. But when the Lord is the head of the home, His power transforms weaknesses into strength. So yung pong ating mga kahinaan, itatransform po ng ating Panginoon ito sa lakas. Hindi po perfect. When the Lord is the head of home, His power transforms weakness into strength. Yung takot nagiging transform sa pananampalataya. Yung division po, nagkakaroon po ng pagkakaisa. Ang closing thought po na gusto ko pong ibigay sa inyo, when Christ is the center of home, the family become reflection of heaven here on earth. Hopefully po, naunawaan po natin. Kapag si Kristo po ang sentro at naunawaan po natin ang kapangyarihan ni Kristo sa bawat pamilya natin, yung pong pamilya natin, nagiging reflection po ito ng langit sa mundong ating. Hopefully po, nagkaroon po tayo ng pagkaunawa sa ating pinag-aralan. Ngayon po, paki-forward. Ito po yung magiging ano natin. No? Reflection po natin sa ating pong grouping. Being you are a family person, what is the most important thing you can do about yourself and your family? Ano yung pinakamahalagang bagay na gagawin mo sa iyong pamilya? What is the legacy you will leave behind? Ano yung legacy maiiwan mo? Why it is so important to be reminded about the power of the Lord over our family? Bakit po napakahalaga? So music ministry, will you please come forward? Muli po natin awitan ng ating Panginoon. Wala na tayong panahon para sa ating mga anak. Wala na yung ating panahon para tayo ay sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Ito pong aral na ito maging pagsusuri po natin. Sapagkat kung hiwalay ang pamilya, kung hiwalay ka sa iyong Panginoon, wala po tayong magagawa. At ang pinakamahalagang legacy na iiwan natin ay yung pananampalataya na sinapulan din po ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, it's a time to reflect. Reflect about who is really Jesus. Siya ba yung namumuna sa pamilya natin? Yung gagawin natin. Worthy of it. Yes.
your hand. Raise your hand to the Lord. Ang Diyos na makapangyarihan, muli po kami humaharap sa oras na ito, sa iyong harapan, sa iyong presensya. Muli po namin ipinasusuri ang aming buhay. Bilang kami po ay isang pamilya, bilang kami ay isang ministeryong pinagkatiwalaan mo. Suriin mo po ang aming buhay. Sapagkat hindi po kami magiging karapat-dapat sa kaharian mo kung may nakikita kang karumihan. Maging ang loob ng aming pamilya ay itinataas po namin sa iyo. Lord, ang panalangin namin, hindi po kayamanan sa mundong ito ang nakapundasyon sa loob ng aming tahanan. Hindi yung aming mga edukasyon, hindi yung aming mga plano, kundi yung mga plano mo sa aming mga pamilya ang siyang maitaas. Makita po ng bawat pamilya o Diyos ang kapangyarihan ng aming Panginoon. Upang Lord, ang aming mga pamilya ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming pamilya ay maprotektahan sa kasalanan na siyang nagiging dahilan upang mawasak, masira ang pagkatao ng aming mga anak, ng aming sambahayan, O God. Makita po namin ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. We declare that Jesus is Lord over our family, over our need, over all our desire, O God, that Jesus Christ, the living God, is take control of everything sa aming mga pamilya. Sa pagra-rise na po ng aming mga anak, Ama, ang dalangin namin sa Yesu Kristo po ang maging sentro ng pagpapalaki sa aming mga anak. Nawa kaming mga magulang naman, turuan namin ang aming mga anak na makita ang katotohanan ng iyong salita. Ang kapangyarihan ng iyong salita na nakapagbibigay ng tunay na pag-asa, tunay na buhay, na dadalhin po kami kung saan kami ay mananagana, sapagkat si Jesus po ang tunay na pastol po namin, na dadalhin po kami doon sa kami po ay mananagana. Panginoon, ang mensahe nito'y matalim po na matibay sa aming mga puso, that apart from Jesus Christ, we can do nothing. Holy Spirit of the living God, naninigluhod po kami sa iyo. Patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo po kaming ikumbig sa aming mga maling ginagawa upang makita po namin ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus sa aming buong pagkatao, maging sa aming mga pamilya. Lord, ang aming mga anak ay tinataas namin sa iyo. Pangunahan mo po ang aming mga anak. Madiskubre nila ang kanilang mga talent, ang mga binigay mong regalo sa kanila at magamit para sa iyong kapurihan.
Father God, we thank you sa pagpapaunawa mo ng salitang ito sa iyong mga anak. Na ang buong sambahayan po namin ay patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Sapagkat naranasan po namin sa piling mo ang tunay na pag-asa. Sa piling mo yung tunay na pagmamahal. Sa piling mo yung tunay na pagkalinga po sa amin, maging sa aming mga pamilya. Naranasan po namin ang kasaganahan. We thank you, Father God. Nawa ang mensahe ito'y magrima at maipamuhay po namin as individual believer, as a family, Father God, for the glory of your name. Thank you so much, Lord. At ibabalik namin sa iyo ang pinakamataas namin papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, and let's give God the glory, the big clap of our hands. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Purihin po ang Diyos sa kanyang banal na salita na ibigay po sa atin sa hapon ito. At are you blessed? Amen. Okay, amen. Nawa po tayo po ay na-bless at nadako po tayo dito sa ating giving. Amen. Bakit parang pag nasa giving tayo nakasimangot kayo? Hindi ba? Hindi nakangiti yung Joke lang, joke lang. Kailangan lagi tayong magkaya. Amen. Because God loves a cheerful giver. Amen. Ito po tayo sa Word of God sa Lucas 16 verse 10. Ito pa ang sabi ng 16:10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. So napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon, kapag naging faithful daw po tayo sa maliit, ay ano po, magiging faithful din tayo even sa malaki. Amen po. Pero pag dumadating po, no, ba po sa tao ay laging maraming pangangailangan, di po ba? So, itong minsan ang nagiging dahilan ay ang kanyang katapatan ay nawawala kahit sa maliit at uunahin ang kanyang pangangailangan. Di po ba nangyayari yan? Lord, muna ako magbibigay ngayon kasi meron akong kailangan tugunan, ganyan, no? But alam po natin, as we accept it, believe it or not, no? Everything what we have comes from the Lord. The Lord is the provider of everything, hindi po ba? Ang sabi po ng Philippians 4:19, the Lord shall supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And all that provision ng Lord, His grace is above and that is sufficient for us. But a question of the pastor kanina, sino po? Kayo po ba ay kinakapos? Kayo po ba ay kinapos na sa inyo pong pagkakilala or kayo po ba ay kinapos na samantalang kayo nagkakaloob po sa Panginoon? Sagot po. Amen. No, amen. No, amen po. Sapagkat malinaw ang salita ng Diyos, my grace, ang biyaya ko ay sapat, hindi po tayo kakapusin. Ngunit bakit dumadating po sa isang Kristiyano ang siya ay kinakapos? Bakit po? Sapagkat yung grace po ng Lord, yung biyaya po ng Diyos, ibinigay niya po ito like a seed. Ito po ay isang buto. Na ang buto pong ito ay kailangan po ito ay itanim. Hindi po ba? Ang buto po nito, instead na itanim po, ang ginagawa po ay kinakain natin. Kino-consume natin. Kaya dumadating tayo doon sa pagkukulang. Hindi po ba? Ang sabi ng salita, those who are faithful in less. Pag naging tapat ka doon sa kaunti, no? Dahil sa akala natin maliit lang,
at maintindihan tayo ng Diyos. Pag hindi natin alam, God provide that seed. Yung seed na yan, kailangan mong itanim, kailangan mo siyang diligan, kailangan mo siyang cultivate para siya ay lumago sapagkat my grace is sufficient. It is abound to those who had an understanding for it. Kung naiintindihan po natin, sobra-sobra na po. Hindi po nakakapusin ang isang Kristiyano. Kinakapos lang kapag kinonsume natin, kinain natin, yung para na hindi pa na po sa atin. Amen po? So, kailangan po itanim natin yung buto. Binigyan ka na ng buto. Sabi natin sa Lord, Lord, bakit kinakapos ako? Bakit Kristiyano nagsisimba po ako? Kinakapos po ako, bakit po? Sabi na Lord, ang ibinigay ko sa iyo ay buto. Bakit hindi mo itinanim? Buto lang yun. Huwag mo muna kainin. Buto pa lang yun. Pag kinain yung buto, mawawalan ka na. Sabi nga po doon sa narinig ko, we can count the seed doon sa apple. Kaya po, di po ba? Pero pag tinanim po natin yung buto, hindi po natin kayang bilangin gaano kadami yung apple na ibubunga ng punong ito. So we have to plant that seed. We have to plant that or cultivate that seed to be able to grow, to make it big. So, maliwanag po, no? Ang required po ng Lord, be faithful in small, and you'll be faithful as well sa malaki. At pag naging faithful po tayo, God, sabi po dyan, hindi niya po natutuyuin. No? Hindi na po niya tutuyuin, hindi na po tayo mangangailangan. The Lord is our shepherd na po. Kaya nga po, nangyayari yan, if we lack on finance, we have to check our giving. Baka po nakain natin yung buto. Kailangan po natin itong i-share. Itanim po natin ito. Isipin po natin. Huwag po natin hawakan ito. No? Huwag natin hawakan ito at mag-isip na kung saan natin ito gagamitin. Hindi ko na ibibigay ito. Bibili ko na lang ito ng kotse. May kotse pa ako. Ay sold ngayon. Hindi ko muna ibibigay. Magsosold muna ako. Hindi po ba? Ay, hindi ko ito ibibigay kasi baka yumaman sa pastor. To God be the glory. The word of the Lord is very, very clear. Pag naging tapat ka sa maliit, mas malaki ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Tayo po natayo mo po. Our gracious, our provider, Diyos na totoo. Lord, tinuruan niyo kami kung paano magtiwala sa iyo. Sapagkat kung wala ka, wala kami. Ang aming buhay, aming kalakasan, everything what we have, ikaw pong nakaloob. We owe it sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan at turuan, Lord, mo po kami. Even the wisdom and the knowledge of God. Kailangan po namin itong i-cultivate to be able na kami ay managana sa lahat ng ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Do not burden our heart, Lord, kung ito po'y nagiging matigas. Pag, Lord, bigyan mo ito ng tainga upang marinig namin ang mga kautusan mo. Bigyan mo ito ng, gawin mo itong laman upang, Panginoon, maramdaman namin ang pangangailangan mo. Pagbigyan mo ito ng pao, Lord God, to be able na makapag-step ito because a success is begin in a small step, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Huwag ka pong manghihinawa, O God. At dalangin namin ang lahat po na Lord na nagkakaloob, ang lahat po na ipagkakaloob, Lord. Ang lahat ng ito ay iyong pong pagpalain. Ikaw po ang magbalik sa kanilang mga sisiglan, siksiklig-lig at umaapaw, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga, hindi ka po napapabiro, Panginoon. Salamat sa aming mga buhay. Salamat sa aming mga kalakasan. Salamat sa lahat ng aming pinakamasang kabutihan na gagaling ko sa iyo. To you be all the glory sa pamamagitan po ng mga giving namin dito, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kulang tanga. Wait.
pagtitipon na ito. Nawa, ikaw ang naparangalan, ikaw ang napapurihan sa lahat ng ginawa po namin. Salamat po at tunay na madakila ka at mapapurihan. Mga kapatid, sa oras nito, tanggapin ninyo ang pagpapalang makalangit. Nawa, ang pag-ibig ng ating dakilang amang nasa langit ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin. At ang pagsama ng Santong Espiritu ay magabayan kayo sa buong isang linggo na susungin po natin. Ang pagpapalang makalangit, ang pagpapalang spiritual ay sumainyong lahat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sa family, sa member of the family, ano ba yung pwede natin magawa? Thank you, Lord, na nandito kami muli, O Lord, that you are in the midst of us, O Lord, at O Lord, pag-share namin ng worship na problema sa aming puso, O Lord, manatili sa aming buhay, at ma-apply namin, O Lord, sa itong mga araw na darating na O Lord, that unite us, O Lord, at itong makasilbing, O Lord, help sa aming mga pamilya, O Lord. In Jesus' name, we pray, Amen. Important things na kailangan natin natin. Siguro as a mother, Ako nang mauna. being a mother,